Nanawagan ang social media personality at negosyanteng si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay, sa lahat ng kanyang Facebook followers na sana'y suportahan umano uli ang kanyang bagong paresan. Nag-promise ang negosyante na maging mabait na siya at hindi na umano siya magsusungit sa mga pupunta, kabilang ang pagpapakuha ng litrato at mas magiliw na pagharap sa mga kumakain. Matatagpuan daw ang bago niyang food business sa Pasay City at ang request niya sa mga dati niyang customer at vlogger ay sugurin dayuhin uli siya. Aniya, sa lahat po ng customer na gustong kumain, mabait na po ako. Magpapapicture na po ako saka hindi na po ako magsusungit, hindi na po ako magsisimangot. Nakangiti na po ako lagi kahit pagod na. Dagdag pa niya, kumain na kayo dito at bumalik na kayo. At sa lahat ng vlogger, magbalikan na kayo. I-vlog nyo na ako para sumikat na ulit ako. Puntahan nyo na ako, di na ako magagalit sa inyo. Kamakailan ay todo ang pasalamat ni Diwata kay Lord dahil unti-unti na siyang nakakabawi ngayon matapos ngang malugi at magsara ang kanyang paresan business at maskam ng ilang taong pinagkatiwalaan niya noon. Ayon kay Diwata, sa kabila ng pagkalugmok ng kanyang mga food business, sinusubukan pa rin niyang bumangon at lumaban ng patas sa buhay. Sa ngayon ay nagsisimula uli siyang palaguin ang kanyang tindahan at sari-sari store sa tulong ng ilang taong nananatiling nagmamahal at nakasuporta sa kanya. Maraming humanga sa tapang at paninindigan ni Diwata pero as usual, may mga nangnanega pa rin sa kanya matapos mawala ang kanyang mga pinagpagurang negosyo. Kung matatandaan, ibinalita nga ang social media personality na may isang grupo raw na lumapit at nakipagnegosasyon sa kanya noong kasagsagan ng kasikatan ng kanyang pares business, kung saan kinumpirma nga niyang nabiktima siya ng mga scammer. Nangako raw ang mga taong ito na tutulungan siya para mas bumungga ang kanyang negosyo at gagawin pa raw katulad ng mga kilalang fast food chain sa bansa. Pumayag naman daw siya sa alok ng mga taong nakausap dahil maayos at maganda naman daw ang mga plano nito para sa kanyang negosyo. Pero revelasyon ni Diwata, simula nung may nagtayo ng paresan wala umano siyang natanggap na franchising fee sa royalty fee. Sa katunayan, nautangan pa raw siya ng mga taong nang scam sa kanya at hindi na rin ito nabayaran. Sabi pa ni Diwata, talagang pinuproblema niya ito ngayon dahil hindi lang naman daw siya ang nascam kundi pati na ang mga taong nag-invest din sa kanya, may nakabinbing kaso pa raw siya hinggil dito kaya ayaw na niyang magdetalye pa dahil baka may mali pa siyang masabi na makaapekto sa kaso.